Naranasan mo na ba guys na mag-freeze yung revenue mo? Kasi yun ang na-experience ko. Hello guys! Welcome back to my channel, Rich Me Vlog. For today's video ay i-share ko sa inyo guys kung paano i-unfreeze yung mga revenue na nag-stop or nag-back to zero. Ito ay kadalasang nangyayari lalo na sa mga bagong monetize pa lang. Ito yung nagiging problema kasi kadalasan hindi natin maitatanggi. May mga ginawa tayong mga medyo labag na hindi natin alam na na-detect na pala ni YouTube. Tapos, yun, yung revenue natin ang nag-freeze. Kaya, ang pinaka-mainam na gawin dito na solusyon ay stop muna yung ginawa nating pinagbabawal ng YouTube para hindi ma-freeze yung revenue mo. Kasi guys, in my case, syempre, bagong monetize lang ako. Almost 1 week yata yun. Tumaas agad yung revenue ko. Umabot siya ng $3 plus. Basta ganun. Tapos, syempre, masaya ako kasi ang bilis pala dito tumaas yung dollar. O, diba? Pero, yun pala, hanggang dun lang yun. At bumalik siya ng zero. Oh no! Kasi guilty ako dun. Yung sa pag self-watch, hindi talaga siya advisable. Lalo na bagong monetize ka lang, hindi siya advisable. Kasi nga, yung revenue mo yung titirahin ni YouTube eh. O magugulat ka na lang, hindi na siya nag-move. Tapos, pag check mo ulit, kinabukasan or mga ilang days, nag-back to zero na siya. As in, wala na. Straight na yung analytics niya. Wala nang natira dun sa revenue mo. Kaya, masasabi mo, bakit ganito? Kasi marami kang views. Kasi minsan matatanong mo kung bakit bumaba yung revenue mo. Gayong, yung mga nanonood sa iyo, views mo, marami, umaangat. Tapos yung subscribers mo at watch hour mo ay umaangat din base dun sa analytics. Oo, 'di ba? Syempre, masad ka talaga. Worry kung ano nang nangyari sa channel mo. Baka ma-demonetize ka na or basta marami ka nang maiisip na hindi maganda dahil nga nag-back to zero yung revenue mo. Kaya ako naman, syempre, may kapatid ako na YouTuber din. Palagi ako nagtatanong, yung advice din niya, ina-apply ko din. Tapos, at the same time, nagtatanong din ako sa mga expert. Shout out kay Ma'am Ems. Thank you. Siya yung laging tinatanong ko. So guys, ito ay may 3 steps. So, kung ready na kayo, i-share ko na isa-isa. First guys, ay magpatulong tayo sa YouTube Help. So, ang una nating gagawin, una guys, ay i-click natin ang Google. Punta tayo dito. Tapos, i-type natin ang YouTube Get Help. Ang unang lalabas dyan ay i-click natin yung Google Support. So, i-click natin. Tapos, pag may lumabas na dito, how can we help you? So, may box dyan na describe your issue. So, i-type mo revenue stop. Bale, yun ang issue natin, 'di ba? So, yun ang i-type natin dyan. Tapos, search. After that, scroll natin pababa. Hanapin natin yung next. So, next step na
gagawin natin. Hanapin natin dyan. Pag nakita nyo na guys yung next, so mapunta tayo dito. And then, i-click nyo yung low or fluctuating earnings. Pagkatapos guys, pag napunta tayo dito, ito yung i-click natin yung Get in Touch with YouTube Creator Support Team. And then, scroll lang natin pababa guys. Hanapin natin dito yung chat. Ayan. So, i-click natin yon. At mapupunta tayo dito sa Google Support. So, ang mag-chat dyan yung representative nila. Tapos, English yung language dyan na gagamitin natin. So, explain natin kung ano yung problema natin. Tapos, magre-reply yan siya. Pangalawa guys, ay i-off ang lahat ng monetization mo. Yung dollar sign sa YouTube studio natin. Lahat ng mga videos natin, isa-isahin natin yon, unmonetize. Next guys, ay punta tayo sa YouTube studio. And then, hanapin natin mga videos. And then, i-click natin yung dollar sign. Then, i-off natin. Lahat, isa-isa. Pangatlo ay i-private tapos i-unprivate. Wag mong tagalan na i-private yung mga videos mo kasi nakaka-demonetize din daw yun. Kasi ako, ang nangyari sa akin, nilagay ko sa private lahat ng mga videos ko, as in lahat. Tapos, nag-message yung kapatid ko na wag daw i-private yun kasi nakaka-demonetize daw. So, yun. Kinabahan ako kaya agad-agad nahabol ko naman na binalik ko sa public. Tapos, yun. Kinontinue ko lang yung pag-upload. Tapos, pag-check ko mga after 7 days. Yun. Okay na. Bumalik na ang revenue ko. I-accept na lang natin kung hindi siya mag-move for ilang days. Kasi, babalik din siya. Babalik at babalik ka rin. Babalik at babalik din ang revenue. Hindi man ganun kadali. Kasi may mga kakilala din ako na almost 3 months bago bumalik yung revenue niya. So, ang ginawa lang niya ay upload lang ng upload. Tapos, yung pag-upload niya, successive yun. Tuloy-tuloy. Halimbawa, everyday ka nag-upload. So, kailangan, consistent yon, tuloy-tuloy yon. Hindi pwedeng sunod-sunod 3 araw, tapos sunod na pag-upload mo after 2 days na or after 3 days na. Hindi ganun. Dapat consistent siya. Dapat continue. Kung everyday. Kung every 2 days, so every 2 days.
Kung every 3 days, so every 3 days, ganun. Para ma-appreciate yun ni YouTube. Ganon. Ganon yung nangyari sa iba. Kasi sa dami ng tinanungan ko nung nag-stop yung revenue ko, ang dami ko pinagtanungan talaga kung ano yung ginawa nila, kung ilang days or ilang weeks or ilang months bago na-recover yung revenue nila. So yun guys, I hope na may natutunan kayo. Sana sa mga bagong monetize dyan, shout out po. Huwag po tayong magmadali. Be patient po. Tapos, kung sasali man tayo sa mga groups ng mga sub to sub or watch to watch, ay be careful lang po. Huwag madalas. Pwede naman siguro yun, pero paminsan-minsan lang. Yun lang, dapat organic yung subscriber mo. Kasi naglalagas din siya pagka hindi siya organic. That's all for today guys. Thank you for watching. And sa mga may tanong pa dyan, paki-comment na lang comment section para sa mga comments at mga tanong nyo about sa unfreezing of revenue. Thank you guys.